Magandang araw mga bata! Ako si Ate Jonah, isa sa mga staff ng Ilocos Norte Provincial Library at inyong tagapagkwento. Narito ako ngayon upang magbahagi sa inyo ng isang kwentong kapupulutan ninyo ng aral. Pero, bago ako magsimula, meron muna akong katanungan. Gusto nyo bang makakilala ng isang kaibigan na kahit maliit, ngunit matapang? Kung ang sagot mo ay oo, pakinggan mo ang kwentong ito. Ang pamagat ng ating kwento ay, Huwag Mo Akong Maliitin, isinulat ni Sir Soteia at iginuhit ni Man Malen, mula sa Let's Read the Asia Foundation. Tara at umpisahan na natin. Minsan sa isang panahon, may 3 ardilya na nakatira sa isang malaking puno. Adu, Aka, at Ali. Si Ali ang pinakamaliit sa kanila. Palagi tuloy siyang tinutukso ni na Adu at Aka dahil sa kanyang pagiging maliit. Malungkot si Ali. Nais sana niyang maging mabuti sa kanya sina Adu at Aka. Hindi siya isinasama ng dalawa sa mga kasiyahan. Higit sa lahat ay gustong-gustong makakain ni Ali ng bunga ng gintong mansanas mula sa puno nito sa gubat. Ngunit hindi siya binibigyan nito ni na Adu at Aka. Isang araw, sinabi ni Adu sa kanya, "Bukas ay may hihinom na bunga ng gintong mansanas. Pipitisin namin iyon ni Aka. Hindi ka na naman makakain nun, Ali." "Oo nga," wika ni Aka. "Dahil napakaliit mo, hindi mo kailangan ng kahit anong prutas. Hintayin mo na lang kami dito." Naiiyak na tumakbo pabalik sa loob ng puno si Ali. Noong gabing yon, may naisip siyang gawin. Kinabukasan, maagang gumising si Ali. Iniwan niya ang puno bago pa magising sina Adu at Aka. Tumakbo, lumundag at umawit siya habang binabaybay ang kagubatan. "Yehey! Makakakain na ako ng gintong mansanas ngayong araw na ito." Ngunit habang siya ay papalapit na sa puno, narinig niya sina Adu at Aka sa kanyang likuran. Pasigaw siyang sinabihan ni Adu, "Ang lakas ng loob mong umalis ng maaga at iwanan kami sa puno." Tumango si Aka bilang pagsang-ayon. "Pero dahil sa maikli at mabagal mong mga paa, hindi mo pa rin kami naunahang makarating sa puno." Pagkawika nito, mabilis siyang iniwan ni na Ali at nagsimulang umakyat sa puno para pitasin ang prutas. Napaluha na lamang si Ali. Pagkatapos ng lahat, hindi na naman ako makakain ng gintong mansanas." Ngunit muli ay nakapag-isip siya. "Hindi!" sabi niya sa sarili. "Hindi ako dapat sumuko." Nang makita ni na Adu at Aka na papalapit na si Ali, itinaboy nila ito palayo. Napatungo si Ali sa isang dulo ng sanga ng puno. Nang bigla na lang, nabali ang sanga. Kasama nitong nalaglag si Ali pababa. Sa kabutihang palad, nakakapit si Ali sa isa pang sanga at napigilan siya nito sa tuluyang pagkahulog sa lupa. Malungkot na tumigil muna si Ali sa sangang iyon, ngunit may naamoy siyang kakaiba at mabangong bagay. Napadilat siyang maigi. Nasa harap pala niya ang isang hinog ng bunga ng gintong mansanas. May paghingal na inabot ni Ali ang hinog bunga. Tinikman niya ito. Napakasarap! Namamanghang nakamasid lamang sina Aka at Adu sa itaas ng puno. Napakabigat kasi nila para sa maliit na sanga. Nakita ni Ali na gutom na nakatingin sina Adu at Aka sa kanya. Pumitas si Ali ng hinog na bunga ng gintong mansanas para ibigay sa 2 mas malaking ardilya. Sina Adu at Aka ay nasorpresa at nagpasalamat sa kanya. Nanghingi din sila ng tawad sa mga pang-aapi nila kay Ali. At sama-sama na silang kumain ng hinog na bunga ng gintong mansanas.
Mula noon, hindi na minaliit ni Naado at Aka ang kakayahan ni Ali. Pinakitahan na nila ito ng kabutihan at respeto, at ang puno na kanilang tahanan ay napuno na ng kasiyahan. Kaya sabi ni Ali, huwag ninyo akong maliitin. O mga bata, natutunan natin ang halaga ng pagtitiwala sa sarili at hindi pagsuko sa harap ng hamon. Ipinakita ni Ali ang maliit na ardilya na kahit siya'y madalas maliitin, kaya niyang patunayan ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng tiyaga at tapang. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli! Paalam!